Alam mo ba na yung ibang relo ng mga politiko ay mas mahal pa sa pwedeng kitain ng isang Pinoy sa buong buhay niya? Ito ang listahan ng mga pinaka-expensive na relo ng mga politiko. Nako, siguradong mapapawaw ka sa presyo. Una, nandyan si Senator Bato de la Rosa. Nabalita noon na meron siyang relo na 350 million pesos daw. Pero sabi niya, 14,000 pesos lang. Naging usap-usapan online nang makita si Senator Bato de la Rosa suot ang alleged Patek Philippe na nagkakahalaga ng tumataginting na 350 million pesos. Grabe no, makakapagpatayo ka ng 2 mansyon. Pero bago pa ito mag-viral, dumepensa si Senator Bato. Sabi niya, Seiko lang yan mga ulul. Dagdag pa niya, wala pa raw sa 14,000 pesos ang relo. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Seiko nga ba ito o Patek? Sunod sa ating listahan si Speaker Alvarez. Si former House Speaker Alvarez ay nakita na suot-suot ang Richard Mille na relo na ang presyo nito 16.7 million pesos. Makakapagpatayo ka na nun ng house and lot sa probinsya. Grabe, di ba? Pero ang tanong ng madla, saan niya kinuha ang pambili? May business bang pinagkakitaan si Speaker? O baka naman may mga existing businesses na siya? Well, hindi natin alam. Pero ang alam natin ang presyo ng kanyang relo, nako, milyon-milyon. Sunod sa ating listahan, President Bongbong Marcos. Siya ay spotted ng isang Patek Philippe na watch ng presyo nito, 28.4 million pesos. Agaw atensyon ng Patek Philippe Nautilus ni President Bongbong Marcos nung isa nagawa ang kanyang inauguration nung nanalo siya sa eleksyon. Yung kanyang relo, meron siyang 18 karat rose gold at talagang sobrang luxurious ng datingan. Worth 28.4 million pesos ito. Syempre, merong mangilang-ilang napapakamot sa ulo. Tanong ng ilan? Saan kaya kinuha ang pambili nito? Sunod sa ating listahan si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Hindi nagpahuli si Representative Stella Kimbo with her Rolex Cosmograph Daytona na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos. Pero teka, paano nga ba nagkaroon ng ganito kalaking koleksyon ng mga mamahaling relo at jewelry si Kimbo at asawa niya? Sa mga hindi nakakaalam dyan, ang angkan ng Kimbo kasi ay hindi lang kilala sa mundo ng politika, kundi kilala rin sila sa mundo ng mga negosyo. Nagmamay-ari sila ng mga kumpanya, kaya naman hindi na nakapagtataka na may mga ganitong pagmamay-ari sa Representative Stella Kimbo. Pero ang tanong ng ilan, yung sahod ng isang congresswoman sa isang buwan ay parang hindi tugma sa presyo ng mga gamit niya. Anong opinion mo dito? Last but definitely not the least, si Representative Benny Abante, isang man of God na preacher. Yes, nagtuturo siya sa church. Mayroon siyang koleksyon ng 2 Rolexes na may parehong presyo ng 2.7 million pesos each. Sa isang preacher na kilalang matino at may prinsipyo, medyo nakakagulat makita siyang may ganitong klase ng yaman. Paano nga ba ito natutugma sa buhay niya bilang isang preacher? At yan na nga ang ating listahan, pero teka lang, fun fact muna tayo. Alam mo ba sa ilalim ng batas ng Pilipinas, required ang mga public officials na ideklara ang kanilang SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. May Anti-Graft and Corrupt Practices Act din na ipinatutupad sa ating bansa para masigurong ang yaman ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno ay hindi galing sa maling paraan. Pero sa mga nakita natin dito, hindi rin natin masisisi yung ilan kung maisip nila kung monitored nga ba talaga ito at accounted ang lahat. Ikaw, ano sa tingin mo? Comment down below your thoughts at ating pag-usapan. At kung gusto mo pa na mag-get pang klaseng video, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.